Isang mabuhok na hayop ang bitbit ng mga lalaking ito. Pero nung binalatan ay ito pala ang laman. Alam niyo ba kung ano ito? Isang cheese o keso na tinatawag na tolong pineri. Ito naman ang kesong tinaguri ang pinakadelikado sa mundo, ang kaso marzo. Bakit delikado? Ang nagpapasarap kasi sa kesong ito ay mga buhay na uod. What? Paborito itong kainin ng ilang Italiano tuwing may handaan. And yes, kinakain nila pati uod. Sabi nila, isa din daw itong aphrodisiac o nagpapataas ng pagnanasang sexual. Ito naman ang tinatawag na gorgonzola cheese. Ang mga kulay blue na ito ay isang fungus. At sinasadya talaga nilang ilagay ang fungus sa keso. Ready na daw itong kainin kapag ganito na ang itsura. Nagmo-molds na. Ito daw kasi ang nagpapasarap sa kesong ito. I can do whiskey. That's really good. Pero safe nga bang kainin ang kesong ito na may molds? Ang gorgonzola cheese ng Italy ay gawa sa gatas ng baka. Merong dalawang klase ng kesong ito, depende sa kung gaano na ito katagal. Merong malambot at creamy. Meron namang matigas at medyo matapang ang amoy at lasa. Sa simula pa lang ng paggawa ng gorgonzola cheese ay nilalagyan na ang gatas ng baka ng fungus na tinatawag na Penicillium roqueforti. Ito ang nagbibigay ng kulay blue na molds sa cheese. May mga klase ng molds na nagpuproduce ng toxins na delikado sa respiratory system ng tao. Pero ayon sa BBC, pero namang mga molds na safe kainin ng tao. At isa na nga dito ay ang Penicillium roqueforti. Hindi kasi ito nagpuproduce ng toxins sa cheese. Ayon sa The Independent, ang molds na ito ay healthy din daw dahil meron itong antibacterial properties. Ang kesong Caso Marzo naman ay nagmula sa Sardinia, Italy. Ang ibig sabihin ng Caso Marzo ay bulok na keso. Noong 2009 ay idineklara ito ng Guinness World Records bilang world's most dangerous cheese. Gawa ito sa gatas ng tupa. Pero ang nagpapa-espesyal sa kesong ito ay ang libo-libong maggots o uod. Ang mga uod na ito ay mga larvae ng langaw na tinatawag na cheese skipper o cheese fly. Hinahayaan nilang mangitlog ang langaw na ito sa loob ng mga cracks ng keso. Pagkapisa ng mga itlog, ang mga larvae ay kakainin ang keso at ilalabas naman nila ito ulit. Ito ang nagbibigay ng malambot at creamy texture sa keso. Makalipas ang 3 buwan ay ready na daw kainin ang Caso Marzo. Ayon sa mga nakatikim na nito, para daw itong Parmesan cheese. Ang Caso Marzo ay nakaregister bilang traditional product ng Sardinia, kaya protektado ito locally. Pero dahil sa batas na nagbabawal sa pagkonsumo ng pagkaing infected ng parasite, ang pagbibenta at pagbili ng Caso Marzo ay itinuturing na illegal ng Italian government simula pa noong 1962. Risky din kasi ang pagkain ng Caso Marzo. Baka magkaroon ng intestinal myositis ang taong kumain. Pero so far ay wala naman daw naitalang kasong ganito dahil sa Caso Marzo. Ang mahuling nagbebenta nito ay maaaring magbayad ng multa ng hanggang 50,000 euros o nasa 3 million pesos sa ating pera ngayon. Pero ganun pa man, patuloy pa rin gumagawa ang mga Sardinians ng Caso Marzo. Pero para lamang ito sa pansariling konsumo. Sa Turkey naman matatagpuan ang tolong pineri cheese. Gumagamit ang mga locals ng gatas ng baka, kambing o kaya ay tupa sa paggawa ng tulong pineri. Ang keso ay inilalagay nila sa loob ng bag na gawa sa balat ng kambing na tinatawag na tulong at sa kababalatan makalipas ang ilang buwan o taon. At alam nyo ba, noong panahon ng Ottoman Empire, ang kesong ito ay siniserve lamang sa mga kilala at makapangyarihang tao. Pero kalaunan ay naging available na rin ito sa masa. Kung nagustuhan ninyo ang content natin ngayon, mag-comment ng